Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin, patuloy natin itong bibigyan ng komento. Ito pong naganap na hearing dyan sa Senado, sa komite ni Marcoleta na Blue Ribbon Committee, na kung saan kanila pong iniimbestigahan o hinihearing ito pong piyasko ng flood control. So 595 billion pesos po yung budget dyan noong 2025. Pero biruin ninyo, ano po ang nangyari sa mga flood control projects? Ano rin po ang nangyari sa mga natapos ng flood control project noong panahon ng mga previous administrations? Hindi lang po si Digong dito ang titirahin natin. Hindi lang yung si Duterte, kundi yung mga previous administrations. Si Pangulong Marcos din, di ba? Binalita niya dati, 5,500 nang tapos ng flood control nung ikatlong zona niya. Pero binaha. Ano nangyari? So therefore, may problema. Dapat doon pa lang, umalma na kayo. Dapat nung last year pa lang na zona na yan, umalma na kayo. Naglabas na kayo ng comprehensive report o nag-conduct na kayo ng comprehensive study so you can make a comprehensive report. Ngayon lang Ngayon talagang wala Talagang nababadikos kayo, nalulunod kayo sa tubig baha. Kahit sa ang parte ng bansa. Pero ang dami naman palang flood control project sa DPWH. Yung pala, pamamaraan ng mga ilang politiko na magnakaw. Okay, so sa naganap na hearing na po na yan, sa una nating video, sinabi nating mga senador ay mga anak ni Poncio Pilato. Mga hipokrito. Bakit? Kasi sila nagsasalita na pananagutin, bawal ang ganito, dapat may managot, dapat accountability, dapat transparency. Sumisigaw kayo ngayon lang? Magagawa nyo ba yan kung hindi kayo mabubulgar? Gagawin nyo ba yan kung halimbawa lang nilabas lang ng Pangulo yung top 15? Ang kakapal ng mukha nyo mas makapal pa yung mukha nyo sa plastic, sa orokan. Wala nang tatalo pa sa pagmumukha nyo sa kakapal ng mukha, sa kaplastikan ninyo, sa kahipokritahan ninyo. Nagmamalinis kayo, kala nyo naman malinis kayo. Diba? Dapat hindi nga kayo kasali dyan sa investigasyon na yan lalo-lalo na kayong mga pro-Duterte Black. Si Mark Villar dapat hindi kasali dyan sa committee na yan o sa hearing na yan. Sa hearing lang na pala na yan kasi it talks about flood control projects na kung saan siya ay dating naging DPWH secretary. Diba? So pag-usapan natin dito si JB Ejercito kasi po nandun din siya sa hearing na yon at nagsalita po siya ng hindi maganda sa DPWH. At ganun din po may isiniwalat po si Senator Win Gatchalian na may kamag-anak rin na kontratista sa gobyerno. Di ba? Meron po siyang isiniwalat na isang kontraktor hindi dapat nabigyan ng mga proyekto. Di ba? Bakit? Paano siya nabigyan? Siyempre, alam niya ang pamamaraan paano siya makakakuha ng proyekto. Okay? Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan itong sinabi ni Senator JB Ejercito dito po sa ulat ng politico.com.ph. Garapalang pagnanakaw. JB Ejercito blast kleptopyrosis. As DPWH bears ghost flood control projects. Ayan Ibig sabihin, si Ejercito malinis. Walang bahid ng korupsyon. Hindi siya nagnanakaw tulad ni Senator Ping Lacson. Kaya niya po nasabi ito. Garapalang pagnanakaw. JB Ejercito blast kleptopyrosis as DPWH bears ghost flood control projects. So nauna nating vlog, sinabi na natin yan. Tutuloy lang natin ito. This will be the continuation. Senator Ejercito has deplored, Kinahihiya niya po, deplored
the corruption plaguing the country's flood control projects, calling it kleptopyrosis. Ejercito fired off the criticism after Public Works and Highway Secretary Bonoan admitted that some projects were non-existent during a Senate inquiry on Tuesday. Parang dito po, ang may kasalanan ng lahat ay si Secretary Bonoan. Kasi siya po ang leader ng DPWH eh. Ang tanong dyan, kalkalin nyo kung nabigyan ba si Bonoan. Hanapin ninyo ang baho ni Bonoan. Siya ba'y tumanggap ng pera sa mga kontratista? Siya ba'y alam niya ba itong nangyayaring ghost projects? Pero sa una nating vlog, sinabi niya, ngayon ko rin lang po alam yan. Lately lang. So therefore, simula nung umupo siya, or di kaya in any dealings na nababalitaan niya, ano ba dati si Bonoan? Kung matagal ka na sa gobyerno o nasa private ka, alam mo ang pamamaraan ng pangunguhan ng proyekto sa gobyerno. Laging may for the boys, laging may SOP. So hindi mo alam na may nagaganap na kasamaan dyan sa departamento? Hindi mo alam na may ghost projects? So meaning you're out of the loop? Eh anong klaseng sekretarya ka? Napaglaruan ka ng mga jackals dyan sa loob ng iyong departamento? Then therefore you should be held accountable. Kaya namnamin ninyo yung sinabi niya, ehersito na kleptopyrosis kayo. Marami sa inyo, klepto. Yung mga mabubuti naman na trabahante dyan sa DPWH na dadamay kasi ang departamento ninyo ay one of the scam in the Philippine government. Scammers, mga mandarambong. Pero since sinabi yan ni JB Ejercito, i-assume ko si JB Ejercito ay walang bahid ng korupsyon. Si JB Ejercito ay hindi tumanggap ng mga panunuhol. Si JB Ejercito ay hindi tumanggap ng anumang salapi na galing sa maling gawain. Okay? So yun ang i-assume natin kasi sinabi niya garapalang pagnanakaw, mga kleptopyrosis kayo. Ayan sabi niya yan. Dahil inamin ng DPWH na may ghost flood control projects, ang tawag na dyan ay kleptopyrosis. Garapalang pagnanakaw. So yan po sinasabi niya. Wala po, malamang si JB Ejercito po ay napakalinis. Okay? Tulad din ng kanyang half-brother na si Jinggoy Estrada na nagsabing nakakadiri kayo, DPWH. So wala rin pong, malinis din po si Jinggoy Estrada kasi nasambit niya yan. Nakakadiri po ang DPWH. Nakakadiri kayo, DPWH. Mahiya naman kayo. Mga garapal kayo kasi, tingnan nyo yung mga kumakastigo sa inyo. Wala po silang kasalanan. Malilinis po ang mga senador. Dahil kung ano-ano po yung pinagsasabi nilang mga masasakit na salita sa DPWH. So nakakadiri, mga magnanakaw, mga kleptomanya, maging accountable kayo. Yan po, malilinis po sila. Sabi nga po ng Panginoong Hesus, those who don't have sin, cast the very first stone. Ayan, si JB Ejercito, bumato ng bato. Si meaning, malinis po siya. Kasi kung hindi siya malinis, hindi niya sasabihin yan. Kung hindi po malinis si Jinggoy Estrada, hindi niya rin sasabihin yan. Si Bongo, si Mark Villar, malilinis sila kaya nasabi nila yan mga kababayan. So, palakpakan po nyo ang mga senador na yan, okay? Now, punta naman tayo dito kay Sherwin Gatchalian. Isa rin to, nandun din siya kahapon, no? Isiniwalat niya po ang isang kumpanya na maliit lang ang kapital pero tumiba ng tumiba sa kontrata. Kung baga sa totoo lang, hindi naman dapat yon eligible na maging contractor sa government projects. Alam nyo na, di ba? Sabi nga ni JB Ejercitong malinis, na walang bahid ng kasalanan, the person who doesn't have a sin, he cast the first stone. He cast a stone, bumato siya. Okay, malinis siya di ba? So, nakita nila ngayon. Ito po, sabi sa Politico ulit, patak-patak lang ang puhunan. Gatchalian says 5 favored DPWH contractors undercapitalized. 5 pa lang kumpanya undercapitalized. Undercapitalized, paano nabigyan yan?
5 out of the 15 companies that cornered around 100 billion in flood control projects nationwide lack the required capitalization, a deficiency that Senator Gatchalian believes was the culprit for the substandard and defective structure that were supposed to mitigate flooding. Hindi po. Hindi yan. Hindi yan culprit. Hindi. Hindi yan ang culprit. Ang culprit dyan, Senator Gatchalian, wag mo nang pagtakpan ang SOP. Wag mong pagtakpan ang Porta Boys. Sinabi na ng Pangulo. Hindi yan. Bakit substandard yung mga ginawa at defective yung proyekto? Kasi na SOP ng mga politiko. Na Porta Boys ng mga politiko. Hindi lang one time yan. Pabalik-balik ang mga yan. Ginagatasan din po nila ang kontraktor. Kasi sabi nila, kami naman nagbigay ng proyekto sa iyo eh. O di ba? Probably isa ito sa mitigating factor. Pero the main culprit, Mr. Sherwin Gatchalian, is the SOP. Kaya wag kang ano, ha? Among these were Centerways Construction and Development, Agoy. Centerways, sino ito? Escudero. Ha? Escudero. Oh, undercapitalized pala ang Centerways mo. Ha? A Sorsogon-based contractor that secured 83 contracts. Hello? We worth over 5.1 billion from the DPWH from 2022 to 2025. Hello, Escudero? Kailan ka na upo ulit na senador? 2022. Centerways had declared a paid-up capital of 1.25 million or just 4% of the 30 million in cash donation that its owner, Lawrence Lubiano, have provided to the campaign. Ha? Oh, 30 million pala yung binigay mo na campaign donation kay Escudero. Pero ang sinasabi mo, you have a paid up capital of 1.25 million pesos? At the hearing on the Senate Blue Ribbon Committee, Gatchalian quiz Public Works Secretary Bonoan about his agency's questionable practice of awarding multi-billion peso contract to undercapitalized companies. In my opinion, this some form of collusion or corruption in awarding the contracts to the constructions that are not capitalized adequately. Correct. Tama po yan. If a company is undercapitalized, obviously the projects will really fail because the contractor would scrimp, maghihikayos. Maghahanap siya ng paraan paano makakatipid on construction materials. We want to go to the root cause of this issue. Correct. Ang root cause niyan yung SOP nga. Hindi yung dahilan na undercapitalized sila. Sabi ko sa iyo, secondary lang yan. Ang number one dyan, tingnan mo ang proyekto, 5 billion. Ang natira sa kanya, 1 billion. Eh, paano to? Yung mga materials na bibiling ko, ganto kakapal. Ngayon, ganto na lang. Ganto kahaba. Ngayon, ganto na lang. Minsan walang bakal, sabi nung sa Mindoro governor. O tignan mo yan, RD. Paano nawatak yan, nahiwa na? Dahil walang bakal na nagkakabit sa kanila eh. Tama ba yan? O bakit walang bakal? Kasi bakit? Naubos yung pondo ng mga SOP. Sino nag-SOP? Yan ang i-root cause ninyo. Besides Centerways, the senator noted that another top DPWH contractor, QM Builders Incorporated, who also have a paid-up capital of 1.25 million. O tagwa 1 million lang pala ang paid-up capital, tapos bibigyan ninyo? Paano nakapag-contribute si Lubiano, yung kay Escudero, Lubiano ng 30 million. Kung ang capital niya lang pala ay 1.26 o 1.25 million. Pareho sila ng QM Builders. But still ended up getting 93 flood control deals worth 7.4 billion from millionaires to billionaires. Sabi ko sa inyo, ang daming bilyonaryo. Yun na lang top 15 dyan, As mandated by existing regulation, Gatchalian said companies that were granted with government contracts worth over 450 billion should at least, dapat pala meron kayong at least 1 billion in assets eh. Pag aawardan kayo ng 450 million, pero 7.4 billion yung inaward sa inyo, ang laki pala ng ay putragis. Pero inyo yung pagkukulang nyo, 448 million, 750,000.
Pero paano kayo nakalusot? O kasi nga, patay. Ano ang sabi ni Bunuan? The Philippine Contractors Accredited Board, an attached agency of the DTI that got permits to private. Questionin nyo yan. Ha? Philippine Contractors Accredited Board with the DTI. Ayan. Based on the reports they have submitted to the SEC, Gatchalian said 888 Construction and Supply Incorporated, Wawaw Builders, and MG Sarindan Construction were also undercapitalized. Ay, visit. Alam na mga kababayan, pailalim ito. Talagang nandyan ang korupsyon, mga walang iya kayo. Yung dating wala, naging bilyonaryo. O bakit hindi nyo tanungin din dyan yung mga kalaban ni Biko? Ganun din di ba? Meron silang documentary, yung pamilya Diskaya. Tignan ninyo. Baka isa rin yan, Gatchalian, tignan mo. Nagtatanong lang. Nakakabisit mga kababayan. Paulit-ulit na lang tayo dito. Okay? So kayo po, ano pong masasabi ninyo? No? Siniwalat po ni Gatchalian, 15. 5. Karamihan dyan sa 15 ay mga undercapitalized. 1.25 lang milyon ang kanilang declared assets. Pero naka-award sila ng bilyon-bilyon. Mahigit 50 mga flood control projects. Bawal po pala yun. Dapat pag ang capital mo, ang budget na binigay sa iyo ay 1 billion, dapat meron kang capital na 450 million. Yung isa 7.4 QM yung Centerways, magkano? Ang nakuha niya. Grabe. Ang tindi ninyo. 5.1 billion? Tapos 1.25 lang capital mo? Wow. Kayo na. Kayo po. Ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.